Manila Development Authority dito sa Commonwealth Avenue para ipatupad yung speed limit at maiwasan nga yung mga ganitong aksidente. Buena mano sa operasyon ng MMDA ngayong umaga ang isang owner-type jeep ang naging paglabag ng driver na si Wilson Maligaya, speeding. 65 kilometers per hour ang itinakbo niya, sobra ng 5 kilometro sa itinakdang speed limit. Wala kasing gauge naman, di mo masuot eh. Lima lang naman po, sobrang... Sir, pasensya, 5 lang naman pala sinubla, sir, eh. Wala kasing gauge eh. Sa kabila ng kanyang pakiusap, hindi pa rin siya pinatawad ng mga taga-MMDA. Pinatawan siya ng multang 1,200 pesos at kinumpiskahan ng lisensya. Pagkatapos ng igan ay sunod-sunod na ang huli rito ng mga sasakyang sobra sa speed limit ang takbo. Ayon kay Yusek Alex Cabanilla ng MMDA, maghapon at magdamag ang kanilang pagbabantay rito, pero sa umaga lamang epektibong nagagamit ang speed gun kapag may araw. Sumasapaw daw kasi ang headlights ng sasakyan sa gabi doon sa lente ng kamera ng speed gun. Balak din daw nila ipatupad ang ganito sa iba pang major thoroughfares. Mula nga raw ng simula ng kanilang operasyon noong Lunes, nakakamahigit 4 na rang sasakyan na ang nauhuli nilang lumalabag sa speed limit. At karamihan daw ng kanilang mga nauhuli ay mga driver ng mga bus. Anya, kailangan raw sigurong tingnan ang recruitment ng mga bus driver na ito at siguruhin hindi gumagamit ng mga pinagbabawal na gamot. Pagka hindi maayos ang recruitment ng mga bus drivers, talagang ganyan ang mangyayari kahit na maayos at nakita nyo naman naayos namin ang aming enforcement, no? At yan nga, Iga, nakikita natin yung kuha kaninang madaling araw nung bus na aksidente dyan sa may Fairview dito sa bahagi ng Commonwealth Avenue. May ilang minuto sa ospital at kasalukuyang ginagamot. At yan muna ang pinakahuling sitwasyon mula rito sa Commonwealth Avenue. Balik sa iyo, Igor. Maraming salamat, Tricia Zafra. Nabilang isang lalaki natagpuan sa Tondo, Maynila kagabi, hinala ng mga otoridad, biktima ito ng summary execution. Darito ang report ni Micaela Papa. Walang buhay at nakahandusay pa sa gutter ang lalaking ito ng data ng GMA News sa Road 10, Tondo, Manila kagabi. Walang ID o anumang pagkakakilanlan ng lalaki, maliban sa suot na dilaw na t-shirt at komandogang tattoo sa likod. Ayon sa mga taga-Road 10, hindi raw taga rito ang lalaki. Yung taki huminto roon, sabi sa akin, boss, pakitingnan nyo, may tao nakahiga. Pagtingin namin, yung tao, akala namin lasing, ano pala, patay na. Ayon sa ilang saksi, 11:50 ng gabi nang mapansin ang isang kotseng nakapwesto sa lugar. Hinarangan daw ito ng 8 motorsiklo. Nang sabay na umalis ang kotse at mga motor, bigla na lang nakita ang bangkay doon. Hinala ng mga tanod, biktima ng summary execution ng lalaki. Bukod sa sugat sa ulo, may marka pa ito sa leeg. Ano ng leeg niya, may itim. Parang sinakal siya ng isang kung tali ba o alambre. Pero ayon sa pulis, malayo ang mga saksi, kaya naman hindi matukoy kung nabangga ang lalaki o malamig na bangkay na inilaglag lang ng sasakyan sa lugar. Hindi pa ma-determine kung talagang pinatay, sinalvage o nasagasaan eh. Unless darating yung soko para ma-determine nila mismo. Para sa unang balita, Micaela Papa reporting. Isang higanteng billboard sa gilid ng North Luzon Expressway bumagsak sa barracks na mga pahinante at isang negosyante patay sa pananambang sa Pilar, Bataan. Ang Ratsyada Probinsya, hatid ni Micaela Papa. Araw-araw nang nakagawian ng negosyanteng si Joey Reyes na tumungo sa isang bangko sa Balanga, Bataan mula sa pinag-aari niyang rice mill sa Orion. Pero kahapon, hindi na siya nakarating pa sa kanyang destinasyon. Patay si Reyes matapos tambangan ng mga di pa nakikilalang sospek. Ayon sa mga saksi, pinagbabaril daw ng 2 lalaking nakasakay sa motorsiklo ang sasakyan ni Reyes. Kasunod nito, nagpagewang-gewang ang sasakyan ni Reyes at bumangga pa sa ibang kotse sa daan. Iniimbestigahan na ang motibo at pagkakakilanlan ng mga sospek. Dahil umano sa malakas na ihip ng hangin kaya't natumba ang malaking billboard na ito sa gilid ng North Luzon Expressway sa bahagi ng Barangay Duhat sa Bukawi, Bulacan. May taas itong 155 talampakan at may lapad na 100 talampakan.
Bumagsak ang billboard sa barracks ng 20 pahinante ng isang itinatayong gusali sa lugar. Swerte namang walang nasaktan sa insidente. Para sa unang balita, Micaela Papa reporting. Apat na mamamahayag na nakulong sa Libya, pinalaya na. At Justin Bieber nakisalamuha sa mga batang biktima ng kalamidad sa Japan. Pagpahuli, tutok lang sa unang balita. St. Francis Square, Kwarta, or groceries. Linggo-linggo. Every week, you can win 20,000 pesos cash or 20,000 pesos worth of groceries. Fantastic! See you at the square, St. Francis Square. Great buys all the time, St. Francis Square. Umulan man o umaraw, nandyan ang unang hirit at St. Francis Square. Calling all food lovers. Join us for Yummy Magazine's Yummy Eats, a cooking and eating